basag ang tiwala. Pinunit ng pagtataksil ang 7 taong sakripisyo. Habang nagdurugo ang kanyang mga kamay sa pagliligtas ng buhay, nagpapakasarap ang kanyang asawa sa bisig ng isang linta. Masyado kang matigas, isa. Sa kanya ko naramdaman ang pagiging lalaki, ang walang awang sumbat nito. Imbes na umiyak, ibinaon niya ang nagtatalimang katotohanan sa kanilang mukha. Wala nang babalikan. Ngunit kaya ba niyang iligtas ang buhay ng pamilyang sumira sa kanya? Ang bawat linggo sa mansyon ng mga Valderrama ay tila isang banal na ritual. Ngunit para kay Isabela, ito ay isang marangyang kulungan na puno ng usok ng pagkukunwari. Ang amoy ng mamahaling ulam na nakahain sa mahabang mesa ay hindi sapat upang takpan ang pait na nanunuot sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng hapag, nakaupo si Doña Carmen, ang reyna ng tahanan na tila isang estatwa ng kayabangan, habang ang bawat kislap ng kanyang mga brilyante ay tila nang uuyam sa katahimikan ni isa. Tingnan mo si Gabriel, napakahusay na direktor. Ang ospital natin ang pinakatanyag sa buong bansa. Panimula ni Doña Carmen habang dahan-dahang hinihiwa ang karne, ang kanyang boses ay parang matalim na kutsilyo na bumabaon sa hangin. Sayang nga lang at tila may kulang pa rin sa pamilyang ito. 7 taon na, isa. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mabigyan ng tagapagmana ang aking anak. Napaka-imposibleng isipin na sa galing mong doktor, sarili mong matris ay hindi mo maayos. Yumuko si isa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kubyertos hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang salitang baog ay hindi binigkas, ngunit umalingaw-ngaw iyon sa buong silid, mas masakit pa sa anumang sampal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na marahil ang kasalanan ay wala sa kanyang katawan kundi sa katapatan ng kanyang asawa, ngunit pinili niyang manahimik. Biglang nabulabog ang hapag ng matinding pag-ubo ni Don Eduardo. Ang matanda ay tila kinakapos ng hininga, ang kanyang mukha ay namumula habang pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Agad na tumayo si Isa, ang kanyang instinto bilang doktor ang nanaig, ngunit bago pa siya makalapit, ay mabilis siyang pinigilan ng tingin ni Doña Carmen. Hayaan mo siya, Isa. Sanay na kami sa kanyang sakit, malamig na sabi ng biyenan. Ngunit nang magtama ang paningin ni Isa at Don Eduardo, nakita niya ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ng matanda. Ang tanging tao na tumuring sa kanya bilang tunay na anak, ang taong nagpaaral sa kanya at nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging isang manggagamot. Ang bigat ng utang na loob ay tila isang kadenang nakapulupot sa leeg ni Isa. Pinapaalala sa kanya na ang pag-alis sa pamilyang ito ay nangangahulugan din ng pag-iwan sa matandang tanging nagpahalaga sa kanya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Bakas ang pagod ngunit may nakapaskil ng ngiti sa kanyang guwapong mukha. Lumapit siya kay Isa at hinalikan ito sa pisngi. Isang mabilis at tila walang mali siyang halik, ngunit para kay Isa, ang haplos na iyon ay tila lason. Doon, sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, naramdaman ni Isa ang amoy na hindi dapat naroon. Hindi iyon amoy ng gamot o antiseptiko mula sa ospital. Iyon ay ang matamis at malapot na halimuyak ng bulaklak na tila nakadikit sa balat ni Gabriel, ang pabango ni Clara. "Late ka na naman, son," sabi ni Doña Carmen na tila biglang nagbago ang anyo, naging isang mapagmahal na ina. "Pinag-uusapan lang namin na dapat ay mag-resign na si Isa sa charity ward na yan.
Masyadong maraming oras ang kinakain niya sa mga pasyenteng wala namang pambayad. Dapat ay sa VIP section siya mag-focus para mas lumago ang pondo ng pamilya natin. Humarap si Gabriel kay Isa. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa ngunit puno ng manipulasyon. I-prioritize mo naman ang family business natin, Isa. Para rin naman sa future natin ito. Ang salitang future ay tila isang malaking biro sa pandinig ni Isa. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya ng marahan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Excuse me, kailangan ko lang pumunta sa banyo. Sa loob ng banyo, mabilis na isinara ni Isa ang pinto at doon ay bumuhos ang lahat ng kanyang pandidiri. Napahawak siya sa lababo habang ang kanyang sikmura ay bumabaliktad. Isang matinding pagsusuka ang kumawala sa kanya, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa labis na pagkasuklam sa lalaking kakahalik lang sa kanya matapos galing sa piling ng iba. Ang bawat patak ng tubig na ginamit niya upang maghilamos ay tila hindi sapat upang hugasan ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang balat. Nang kumalma ang kanyang paghinga, napatingin si Isa sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating maalab na ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naalala niya ang narinig sa ospital tungkol sa mga nawawalang pondo ng charity ward. Mga pondong dapat sana ay pambili ng gamot ng mga batang mahihirap na kanyang ginagamot. Kinuha niya ang kanyang suot na kwintas, ang regalong ibinigay ni Don Eduardo noong araw ng kanyang graduation. Hinawakan niya ito ng mahigpit, naramdaman ang lamig ng ginto sa kanyang palad. Ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kabutihan ng pamilyang ito. Ngunit alam niyang hindi niya maaring hayaang lamunin siya ng kadilimang dala ni na Gabriel at Doña Carmen. Paglabas niya ng banyo, hindi siya bumalik sa hapagkainan. Lihim siyang dumiritso sa library ni Gabriel, ang silid kung saan itinatago nito ang lahat ng mga confidential na dokumento. Gamit ang kanyang kabisadong petsa ng kanilang kasal bilang password sa drawer, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na lalagyan ng mga bank statements. Sa bawat pahinang kanyang binubuklat, ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok. Doon, sa ilalim ng mga makikinang na ulat ng ospital, nakita niya ang katotohanang mas madilim pa sa pagtataksil sa kama. Nakita niya ang mga bank transfers, milyon-milyong piso mula sa charity fund na inililipat sa isang real estate account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang pangalan ng ahente na nakapirma sa bawat transaksyon. Ito ang parehong pangalan na nakita niya sa isang calling card sa loob ng bulsa ni Gabriel noong nakaraang linggo. Saktong narinig ni Isa ang mga yabag ng paa na papalapit sa pinto ng library. Ang bawat hakbang ay tila isang banta ng panganib. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang dokumento bago ito ibalik sa ayos. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Doña Carmen ay humaba sa sahig ng silid habang ang matanda ay nakatayo doon na may bitbit na mapanuring tingin, emergency surgery. Iyon ang dalawang salitang binitiwan ni Gabriel bago mabilis na humalik sa noo ni Isabella at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ngunit para kay Isa, ang mga salitang iyon ay hindi natunog ng isang dedikadong doktor, kundi isang gasgas na plaka ng kasinungalingan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel palabas ng gate,
Tila may isang bahagi ng puso ni isa ang unti-unting namamatay at nagiging abo. Hindi nagtagal ay lulan na rin si isa ng isang lumang sasakyang hiniram niya sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan sa ospital. Pinanatili niya ang distansya, sapat lamang upang makita ang mga pulang ilaw sa likuran ng mamahaling SUV ni Gabriel. Ang bawat kanto na nililiko ng kanyang asawa ay tila isang hakbang palayo sa kanilang 7 taong pagsasama at isang hakbang pabalik sa impyernong pilit niyang tinatakasan. Huminto ang sasakyan ni Gabriel sa isang eksklusibong subdivision na malayo sa ingay ng sentro. Ang paligid ay tahimik. Ang mga puno ay bahagyang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo na kabaligtaran ng bagyong nagngangalit sa dibdib ni Isa. Ipinark ni Isa ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada at dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila isang anino na gumagapang sa katahimikan ng gabi. Huminto siya sa tapat ng isang magandang bungalow na may puting bakod at malagong hardin. Ito ang bahay na madalas ikwento ni Gabriel na pangarap niyang itayo para sa kanila. Maliit, simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, nakita ni Isa ang pangarap na iyon na tinatamasa ng ibang tao. Sa maliit na hardin, nakita niya si Gabriel. Wala na ang kanyang puting coat. Wala na ang seryosong mukha ng isang direktor. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt habang hawak ang isang hose, masayang nagdidilig ng mga halaman. At sa kanyang likuran, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng manipis na bestido, si Clara. Dahan-dahang niyakap ni Clara si Gabriel mula sa likod. Isinandal ang kanyang ulo sa matitigas na balikat ng asawa ni Isa. Ang tawa ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Isa sa loob ng kanilang sariling tahanan. Para kay Isa, ang bawat hagikhik nila ay tila mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mga mata. "You look tired, babe." Sabi ko naman sa'yo, "Wag mo na masyadong pagurin ang sarili mo sa ospital." Malambing na sabi ni Clara, ang kanyang boses ay tila pulot na may kasamang lason. Humarap si Gabriel at hinawakan ang mukha ni Clara. "Kailangan ko lang tapusin ang mga papeles para sa susunod na transfer ng pondo. Konti na lang at hindi na natin kailangang magtago." "Pero paano si Isa? Paano kung makahalata siya?" Tanong ni Clara na may halong pag-aalala na halatang pilit lamang. Tumawa ng mahina si Gabriel, isang tawang puno ng pangungutya. Si Isa, masyado siyang busy sa mga charity patients niya para mapansin ang nangyayari sa paligid niya. She's too cold, too perfect, too boring. Sa totoo lang, she's just a roommate at this point. Ginagamit ko lang ang connections ng pamilya niya para makuha ang gusto ko. Sabi ko naman sa'yo ko lang naramdaman ang pagiging tunay na lalaki. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa huling pader ng pag-asa sa puso ni Isa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan, at ang bigat ng kanyang bawat paghinga. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at panahon ay tinuturing lamang siyang isang kasangkapan, isang malamig na katuwang sa bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan, ngunit nanaig ang kanyang propesyonalismo. Kinuha niya ang bawat anggulo.
ang kanilang pagyayakapan, ang paghalik ni Gabriel sa noo ni Clara, at ang pagpasok nila sa loob ng bahay na magkahawak kamay. Ito na ang katotohanan. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na inaakala niyang buhay pa ay matagal na palang nabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Gabriel. Habang tinititigan niya ang screen ng kanyang telepono na naglalaman ng ebidensya ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Isa ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang katahimikan ng isang taong wala nang natitirang luha para itanggis. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos upang umalis, isang tuyong sanga ang naitapak ni Isa. Ang mahinang tunog ng pagkabali nito ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng tahimik na subdivision. Biglang huminto si Gabriel sa tapat ng pinto at dahan-dahang lumingon sa direksyon ng mga puno kung saan nakatago si Isa. Ang kanyang mga mata ay naningkit, pilit na inaaninag ang kadiliman. Sino yan? Ang seryosong tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Napahinto ang paghinga ni Isa. Idinikit niya ang kanyang katawan sa puno, pinipilit na maging bahagi ng kadiliman. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na baka marinig ng asawa. Sa bawat segundo na lumilipas, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho at ang banta ng pagkabuking ay tila isang kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Ang puting pasilyo ng ospital na dati ay simbolo ng pag-asa para kay Isabella ay tila naging isang malamig at maputlang kabaong. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanang bitbit niya. Habang ang lahat ay abala sa pagliligtas ng buhay, si Isa ay lalakad sa isang landas na magsisilang sa kanyang bagong pagkatao. Isang bersyon ng sarili na hindi na marunong masaktan dahil ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng surgical steel. Alam niyang nasa loob ng operating room si Gabriel para sa isang naka-schedule na operasyon, isang pagkakataon na hindi niya maaring palagpasin. Gamit ang kanyang master key bilang asawa ng direktor at kapwa-doktor, dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto ng opisina ni Gabriel. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang sariling misyon. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang liwanag mula sa screen ng computer ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Isa. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng scalpel ng walang panginginig, ay mabilis na nag-navigate sa mga confidential files ng ospital. Bawat folder na binubuksan niya ay tila isang sugat na muling binubuhay. Ngunit nang makita niya ang mga liquidation reports para sa charity fund, tuluyan nang nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi lamang basta pagnanakaw ang ginagawa ni Gabriel. Ginamit nito ang digital signature ni Isa sa mga peking procurement ng mga gamot at medical supplies. Ang kanyang pangalan, ang pangalang binuo niya ng may dangal at pawis, ay ang ginamit na panangga ni Gabriel sa kanyang mga maruming gawain. Kung sakaling mabuko ang korupsyon, si Isa ang unang ituturo ng mga ebidensya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay inihahanda na pala siya upang maging alay sa oras ng kagipitan. Napakahayop mo, Gabriel. Ang mahinang bulong ni Isa. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang luhang pumatak. Tanging ang nanlilisik na galit ang nangingibabaw. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng files sa isang flash drive. Sa bawat loading bar na gumagalaw sa screen,
Naisip niya si Don Eduardo. Kung ilalabas niya ang lahat ng ito, hindi lamang ang karera ni Gabriel ang guguho, kundi ang buong reputasyon ng mga Valderrama. Mapapatay nito ang matanda sa sobrang kahihiyan. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, hahayaan niyang tuluyan siyang lamunin ng dilim na ito. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, mabilis siyang lumabas at nagtungo sa isang tagong sulok ng ospital upang tawagan ang kanyang matalik na kaibigan na isa ring abogado. Isa, delikado ang hawak mo, ang babala ng boses sa kabilang linya. Kapag ginamit mo ito, walang balikan. Sisirain nito ang pamilyang kinabibilangan mo. Matagal na nilang sinira ang konsepto ng pamilya para sa akin. Ang matigas na sagot ni Isa. Ang kailangan ko na lang ngayon ay ang aking kaligtasan. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sariling station, hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Gabriel sa hallway. Bagong labas ito ng operating room, nagtatanggal ng kanyang surgical mask at may bakas ng pagod sa mukha. Ang parehong pagod na dati ay kinaawaan ni Isa, ngunit ngayon ay pinandidirihan na niya. Isa, good timing! Ang nakangiting bungad ni Gabriel, tila walang bahid ng kasalanan. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Naisip ko, malapit na ang anibersaryo natin. I booked a table at that fancy restaurant you like. Let's make it special, okay? Babawi ako sa'yo. Tinitigan ni Isa ang mga mata ni Gabriel. Naghahanap siya ng kahit katiting na bakas ng pagsisisi, ngunit tanging ang mahusay na pag-arte ng isang sociopath ang kanyang nakita. Isang pilit na ngiti ang ibinalik ni Isa, ang ngiting matagal niyang pinraktis sa harap ng salamin kanina. Ang ngiting hindi umaabot sa mga mata, ngunit sapat na upang malinlang ang isang taong masyadong kampante sa kanyang kapangyarihan. Sure, Gabriel. Special dinner. I'll look forward to it. Ang sagot ni Isa, ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong talim. Nang dumaan siya sa tapat ng isang malaking salamin sa hallway, tumigil sandali si Isa. Inayos niya ang kanyang white coat at tiningnan ang sariling refleksyon. Doon niya nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala, isang manggagamot na handa ng maging isang mamamatay tao ng mga kasinungalingan. Eksaktong pagpasok niya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Masyado ka nang matagal sa posisyon mo, Dr. Isabella. Hindi ka niya mahal. Gamit ka lang para sa pera at pangalan ng pamilya mo. Papakawalan ka rin niya sa huli. Kaya bakit hindi ka nalang kusang umalis bago ka tuluyang mapahiya? Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang sampal na nagmula kay Clara. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isa. Akala ng mga ito ay isa lamang siyang biktima na madaling takutin. Hindi nila alam, ang babaeng tinatangka nilang sirain ay siya ring kaisa-isang tao na may hawak ng mitya na magpapasabog sa kanilang lahat. Ang malambing na tugtog ng biolin sa loob ng mamahaling restaurant ay tila isang mapait na kanta ng pagluluksa para kay Isabella. Sa bawat kislap ng mga kristal na baso at marahang tunog ng mga kubyertos, lalong nararamdaman ni Isa ang pader na naghihiwalay sa kanya sa lalaking nasa kanyang harapan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang nila ang ikapitong taon ng kanilang kasal. 7 taon ng mga sakripisyo, pangarap, at ngayon, mga lihim na tila mga anay na kumakain sa pundasyon ng kanilang tahanan.
Nakasuot si Gabriel ng kanyang pinakamagarang Amerikana. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng madilaw na liwanag ng mga kandila. Kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang itong binuksan sa harap ni Isa. Isang kumikinang na diamanting kwintas ang bumungad sa kanya, isang alahas na ang halaga ay katumbas ng ilang buwang budget para sa mga gamot ng mga batang pasyente sa charity ward. Happy anniversary, Isa, ang malambing na sabi ni Gabriel habang kinukuha ang kwintas upang isuot ito sa kanya. Alam ko, naging mahirap ang mga nakaraang buwan. Madalas tayong hindi nagkakasundo at alam kong minsan ay nagkukulang ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Ang kwintas na ito ay simbolo ng katapatan ko sa iyo. Nang lumapit si Gabriel upang ikabit ang kwintas, naramdaman ni Isa ang lamig ng ginto sa kanyang balat. Para sa kanya, hindi ito isang alahas. Ito ay isang kadena ng kasinungalingan. Amoy ng pagnanakaw ang bawat kislap ng diamante nito dahil alam ni Isa na ang perang pambili nito ay galing sa pawis at dugo ng mga taong pinagkakaitan nila ng serbisyong medikal. Habang dinarama niya ang mga daliri ni Gabriel sa kanyang batok, isang matinding kilabot ang dumaan sa kanyang buong katawan, isang pangingilabot na nagmumula sa pandidiri. Salamat, Gabriel. Napakaganda nito. Ang sagot ni Isa, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit. Ngumiti siya ng sapat lamang upang hindi ito magmukhang peke, isang kakayahang natutunan niya sa loob ng 7 taon ng pakikipagsapalaran sa pamilyang Valderrama. Isa, sana naman ay bawasan mo na ang oras mo sa ospital. Dugtong ni Gabriel habang muling bumabalik sa kanyang upuan. Kahit palagi kang wala at tila mas mahal mo pa ang trabaho mo kaysa sa akin, tinitiis ko dahil alam kong yan ang passion mo. Pero bilang asawa, kailangan din kita. Gaslighting ito sa pinakamataas na antas. Pinapalabas ni Gabriel na si Isa ang may pagkukulang upang pagtakpan ang sarili niyang mga dumi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isa habang iniinom ang kanyang alak. Hindi siya sumagot. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, pilit na hinahanap ang lalaking minahal niya noon, ngunit tanging ang isang estranghero na puno ng ambisyon at kataksilan ang kanyang nakikita. Eksaktong pagdating ng kanilang pangunahing pagkain, tumunog ang telepono ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Iza ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa, ang mabilis na pag-iwas ng tingin at ang bahagyang panginginig ng mga daliri. Hindi na kailangang hulaan ni Isa kung sino ang tumatawag. Emergency sa ospital. Ang mabilis na paalam ni Gabriel matapos basahin ang text. Isa, pasensya na talaga. May kailangang asikasuhin na critical na pasyente sa VIP ward. Kailangan kong umalis agad. Tinitigan ni Isa ang kanyang asawa habang mabilis itong tumatayo at kinukuha ang kanyang Amerikana. Alam ni Isa na walang emergency sa ospital. Alam niyang si Clara ang naghihintay sa kanya sa kabilang linya. Ang emergency na tinutukoy ni Gabriel ay ang pananabik ng kanyang kabit na hindi na makapaghintay na agawin ang gabing ito mula sa kanya. Go ahead, Gabriel. Ang buhay ng pasyente ang pinakaimportante. Ang sagot ni Isa ng may seryosong tono. Nang makaalis si Gabriel, naiwan si Isa sa gitna ng marangyang restauran, mag-isa sa harap ng 2 platong puno ng pagkain na wala ng lasa. Pinagmasdan niya ang mga ibang magkasintahan sa paligid na masayang nagtatawanan, habang siya ay tila isang estatwa ng kalungkutan sa gitna ng karangyaan. Hindi siya umiyak. Sa halip,
Kalmado niyang tinawag ang waiter at hiningi ang bill. Binayaran niya ang lahat ng kinain nila gamit ang sarili niyang credit card, isang simbolo na hindi na siya aasa sa kahit anong sentimo mula sa asawa. Paglabas ng restaurant, sumakay si Isa sa kanyang kotse. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan ng sasakyan ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Agad niyang hinawakan ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg at buong lakas itong hinablot hanggang sa maputol ang lock nito. Hindi niya nararamdaman ang sakit ng pagkakagasgas sa kanyang balat. Mas masakit ang katotohanang binuo niya ang 7 taon ng kanyang buhay sa isang kasinungalingan. Ibinuka niya ang glove compartment at inihagis doon ang kwintas na parang isang piraso ng basurang hindi na kailanman muling pakikinabangan. Diyan ka nababagay, sa tabi ng mga lumang resibo at alikabok, ang bulong niya sa sarili habang pinapaandar ang makina ng sasakyan. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Valderrama, madilim na ang buong kabahayan maliban sa isang silid, ang kanilang kwarto. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa itaas, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Isa ang pinto at doon ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng kwarto. Hawak-hawak ang folder ng mga bank statements na lihim na kinuha ni Isa mula sa library ni Gabriel. Ang mukha ng matanda ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang manugang. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo, Isabella? Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng gabi. Anong karapatan mong pakialaman ang mga pondo ng pamilyang ito? Tila naging yelo ang buong silid sa tindi ng lamig na nagmumula sa mga mata ni Doña Carmen. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng amoy ng lumang pabango at ang nakalalasong presensya ng isang matandang sanay na sumunod ang lahat sa kanyang bawat nais. Hawak-hawak pa rin niya ang folder ng mga bank statements. Ang bawat pahina ay tila mga sandata na handa niyang gamitin upang pasukuin si Isabella. Anong akala mo, Isabella, na maaari mong dungisan ang pangalan ng mga Valderrama nang hindi ko nalalaman? Ang mariing tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng gabi. Utang mo sa amin ang lahat. Ang pag-aaral mo, ang posisyon mo sa ospital, pati na ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. At ngayon magmamarunong ka? Sisilip ka sa mga lihim na hindi para sa iyong mga mata? Lumakad si Isa ng dahan-dahan patungo sa kanyang biyenan. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, walang panginginig sa kanyang mga tuhod. Ang Isabela na dating yumuyuko sa bawat sigaw ni Doña Carmen ay matagal na palang nalunod sa mga luha ng nakaraan. Ang mga lihim na yan, Mama, ay hindi lang basta sikreto. Iyan ay ebidensya ng pagnanakaw. Ang kalmadong sagot ni Isa, ang bawat salita ay parang isang matalim na scalpel na humihiwa sa hangin. Ninanakawan ni Gabriel ang mga pasyenteng mahihirap para lang matustusan ang luho ng babae niya. At ang mas malala, ginagamit niya ang pangalan ko para protektahan ang sarili niya. Alam niyo ba ang lahat ng ito? Isang mapait at mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Siyempre alam ko, dahil ako ang nagturo sa kanya kung paano pangalagaan ang interes ng pamilyang ito. At tungkol sa babae niya, lalaki si Gabriel, Isabella, isang Valderrama. Normal lang na maghanap siya ng ibang kandungan kung ang asawa niya ay kasing lamig ng bangkay sa kama at hindi man lang siya mabigyan ng tagapagmana. Naramdaman ni Isa ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa labis na pagkadismaya. Ang matandang babaeng nasa harap niya, ang babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 7 taon, ay hindi lamang isang saksi, kundi ang mismong utak sa likod ng lahat ng kabulukan. Ang moralidad ng pamilyang ito ay tila isang magandang mansyon na ang ilalim ay puno ng mga uod. Kaya pala, ang bulong ni isa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kaya pala kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging sapat. Dahil ang katapatan ay wala sa bokabularyo nyo. Ang tanging mahalaga sa inyo ay ang inyong huwad na dangal. Biglang lumapit si isa at mabilis na inagaw ang folder mula sa kamay ni Doña Carmen. Ang bilis ng kanyang pagkilos ay nagdulot ng gulat sa matanda. Dahilan upang mapaatras ito at mawalan ng balanse ng bahagya. Huwag mo akong subukan, mama. Ang babala ni isa, ang kanyang boses ay naging kasing lalim ng isang banta. Kung susubukan niyo akong pigilan o saktan, isasama ko kayong lahat sa apoy na sisiklab. Hindi lang si Gabriel ang babagsak. Ang buong ospital, ang pangalan niyo, at ang lahat ng pinakaiingatan niyong yaman ay gagawin kong abo sa loob ng isang iglap. Subukan niyo ako at makikita niyo kung anong kayang gawin ng isang doktor na wala nang natitirang dahilan para maging mabuti. Nanlamig si Doña Carmen. Sa loob ng maraming taon ng paghahari sa pamilya, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na takot sa mata ng kanyang manugang. Ang Isabela na nasa harap niya ay hindi na ang maamong tupa. Siya na ngayon ang lobo na handang manakmal. Dahan-dahang lumapit si isa kay Doña Carmen. Sa halip na ituloy ang galit, inayos niya ang bahagyang nagusot na kwelyo ng bestido ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa tela, isang kilos na tila pag-aaruga, ngunit puno ng pang-iinsulto. Matulog na kayo, mama. Ayusin niyo ang sarili niyo. Masyado na kayong nahahalata sa inyong pagiging ipokrita. Ang huling hirit ni isa bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang biyenan na nanginginig sa galit at takot. Kinabukasan, pumasok si isa sa ospital na tila walang nangyari. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad. Ngunit sa pagtapat niya sa opisina ni Gabriel, tumigil ang mundo ni isa. Nakabukas ang pinto at mula sa loob, narinig niya ang matamis na tawa ni Clara. Nang pumasok si isa, nakita niya si Clara na nakaupo sa mismong upuan ni Gabriel, suot ang isang ID ng ospital. Ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na kutsilyo na sadyang ipinapakita kay isa. "Good morning, Doktora Isabella." Ang bati ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. "Simula ngayon, magkakasama na tayo rito. Ako na ang bagong executive assistant ni Gabriel. Sabi niya kasi, kailangan niya ng taong tunay na nakakaunawa sa kanya sa bawat oras." Ang gabi ng ika-40 anibersaryo ng Valderrama Medical Center ay hindi isang pagdiriwang para kay Isabella. Para sa kanya, ito ang gabi ng paglilibing sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pang magmahal kay Gabriel. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda, nanatili si isa sa loob ng kanyang madilim na silid, pinagmamasdan ang itim na gown na nakalatag sa ibabaw ng kama. Ang tela nito ay kasing dilim ng gabi, kasing lamig ng kanyang pakiramdam, at kasing kinang ng mga luhang hindi na niya kayang itangis. Sa bawat haplos niya sa mamahaling tela ng damit, nararamdaman ni isa ang bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo. Isinuot niya ang gown ng dahan-dahan, tila isang ritual ng paghahanda para sa isang giyera. Sa salamin,
Nakita niya ang isang reyna na handa ng ibagsak ang sarili niyang kaharian. Ang kanyang ayos ay perpekto, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang labi ay pinahiran ng pulang-pula na lipstick, ang kulay ng dugong dumanak sa kanyang puso. Bago umalis ng bahay, dumaan muna si Isa sa silid ni Don Eduardo. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana habang suot ang kanyang formal na barong. Ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa mundong puno ng pagkukunwari. Lumapit si Isa at marahang kinuha ang kamay ng matanda. Yumuko siya at itinapat ang likod ng kamay nito sa kanyang noo, isang pagmamano na puno ng tunay na paggalang at pamamaalam. Papa, mag-iingat po kayo palagi. Ang mahinang bulong ni Isa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ano man ang mangyari ngayong gabi, gusto kong malaman nyo na kayo lang ang tunay na pamilyang minahal ko sa bahay na ito. Tumingin si Don Eduardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nakababasa ng bawat lihim sa puso ni Isa. Hinawakan ng matanda ng mahigpit ang kamay ng manugang, isang panginginig na nagsasabi ng pangamba ngunit may kasamang basbas. Tumango lamang si Isa at mabilis na tumalikod bago pa tuluyang bumuhos ang mga luhang pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang matatag na anyo. Pagdating sa grand ballroom ng isang sikat na hotel, sinalubong sila ng nakabubulag na kislap ng mga camera at ang malalakas na palakpakan ng mga panauhin. Si Gabriel, na nakasuot ng kanyang pinakamagarang tuxedo, ay agad na humawak sa baywang ni Isa. Ang kanyang haplos ay tila lason na gumagapang sa balat ng asawa, ngunit nanatiling nakangiti si Isa sa harap ng media. Smile, Isa. This is the biggest night of our lives. Ang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga, habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid, hinahanap si Clara na alam ni Isang naroon din sa isang sulok, nagmamasid na parang isang gutom na linta. Sa loob ng ballroom, ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay tila sumasakal kay Isa. Ang bawat bati ng congratulations at ang swerte mo sa asawa mo ay parang mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang mga taong nakapaligid sa kanila, mga doktor, politiko, at mga negosyante, lahat ay nakasuot ng mga maskara ng tagumpay habang ang pundasyon ng ospital na kanilang ipinagdiriwang ay unti-unti nang nabubulok mula sa loob. Hinawakan ni Isa ng mahigpit ang kanyang maliit na purse. Sa loob nito, nadarama niya ang tigas ng flash drive, ang kanyang kaisa-isang sandata na magtatapos sa lahat ng ito. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang ticking bomb sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Doña Carmen mula sa kabilang mesa. Ang matanda ay tila isang lawin na handang sumunggab kung sakaling magkamali siya ng galaw. Nagsimula na ang programa. Ang ilaw sa buong ballroom ay dahan-dahang namatay at tanging ang liwanag sa entablado ang natira. Umakyat ang host at masayang ipinakilala ang taong ayon sa kanya ay ang bagong pag-asa ng Valderrama Medical Center. Umakyat si Gabriel sa entablado, puno ng kumpiyansa at kayabangan. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-apak sa dangal ni Isa. Tumayo si Gabriel sa harap ng mikropono, tumanaw sa madla ng may mapaglarong ngiti, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakahawak sa podium. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong silid ng may pekeng kababaang loob. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang nakaraan, ipinagdiriwang natin ang hinaharap.
At bilang bagong hinirang na presidente ng ating ospital, mayroon akong mga mahahalagang anunsyo na magbabago sa kasaysayan ng pamilyang Valderrama. Sa gitna ng kadiliman ng audience, nanatiling nakatayo si Isa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang mga luha. Sa gitna ng nakabubulag na liwanag ng mga spotlight, nakatayo si Gabriel sa entablado na tila isang hari na nakamit na ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Ngumiti siya ng malawak, isang ngiting puno ng pagmamalaki, bago muling itinuon ang kanyang paningin sa madla. Ang tagumpay na ito ay hindi ko magagawa ng mag-isa. Ang masiglang pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malambing na musika sa pandinig ng mga panauhin. Kailangan ko ang aking katuwang, ang babaeng nagsilbing pundasyon ng aking lakas, Dr. Isabella Valderrama, my beautiful and perfect wife. Please join me on stage. Dahan-dahang lumakad si Isa patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang itim na sapatos ay tila isang mabigat na pintig ng puso sa gitna ng biglang katahimikan ng ballroom. Habang umaakyat siya sa hagdan, ang itim niyang gown ay humahaba sa likuran, tila isang anino na handang lumamon sa liwanag ni Gabriel. Pagdating niya sa tabi ng asawa, inabutan siya nito ng kamay, ngunit hindi ito hinawakan ni Isa. Tumayo lamang siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng marmol, maganda ngunit walang buhay. Bago pa man makapagsalita muli si Gabriel, nagbigay si Isa ng isang maliit at halos hindi mapansing senyas sa technician na nasa dulo ng silid. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang madilim at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Anong nangyayari? Ang maririnig na bulong ni Gabriel na may halong inis. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, bumukas ang higanteng LED screen sa likuran nila. Hindi ang video ng kasaysayan ng ospital ang lumabas. Sa halip, isang malinaw at nakaririmarim na video ni Gabriel at Clara ang bumungad sa lahat. Ang kanilang pagyayakapan sa loob ng lihim na bahay, ang mga halik na puno ng pagtataksil, at ang boses ni Gabriel na malinaw na sinasabing boring at roommate lamang ang kanyang asawa. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko, mga transfer ng pondo mula sa charity ward patungo sa mga personal na account ni Gabriel na may kasamang malalaking pulang marka na nagpapatunay ng korupsyon. Ang ballroom na dati ay puno ng paghanga ay biglang nabulabog ng matitinding bulungan, singhap ng gulat, at ang walang tigil na pag-click ng mga camera ng media. Ang mga flash ng kislap ay tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni Gabriel. Ang kanyang maskara ng tagumpay ay tuluyang nadurog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kahihiyan habang nakatingin sa screen. Isa, anong, anong kalokohan ito? Ang nauutal na tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng gulo. Mula sa VIP table, tumayo si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Isabella, itigil mo ang kabaliwang ito. Sinisira mo ang pamilya natin. Ang kanyang sigaw na binalot ng histerya. Dahan-dahang kinuha ni Isa ang mikropono mula sa kamay ni Gabriel. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi nanginginig. Ito ay malalim, malamig, at puno ng isang uri ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong ballroom.
Hindi ako pumunta rito para manira, Gabriel, ang panimula ni Isa habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Pumunta ako rito para ibalik ang basurang matagal nyo nang itinatago sa loob ng bahay na ito. Hindi mo ako kailanman naging katuwang. Ginamit mo ako bilang panangga sa iyong mga dumi. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang palabas na ito. Dahan-dahang hinubad ni Isa ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ito ng isang sandali, ang simbolo ng 7 taon ng kanyang pagtitiis at maling pag-ibig. Pagkatapos, sa harap ng lahat, binitiwan niya ito sa ibabaw ng kahoy na podium. Ang tunog ng pagbagsak ng gintong singsing sa matigas na ibabaw ng podium ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Pinalakas ng mikropono na tila isang huling hatol ng kamatayan para sa kanilang kasal. Ang singsing ay gumulong ng bahagya bago tuluyang huminto sa paanan ni Gabriel. Tapos na tayo, Gabriel. At sa pamilyang ito, wala na kayong makukuha sa akin kahit isang patak ng luha, ang huling binitiwang salita ni Isa. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon at ang pagkakagulo ng mga reporter na pilit lumalapit sa stage, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng silya ang narinig mula sa harapan. Ang lahat ng paningin ay nabaling sa VIP table. Doon, si Don Eduardo ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo habang pilit na humihingi ng hangin. Ang matanda ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang upuan patungo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat sa gitna ng matinding sakit at kahihiyan. Ang Papa, si Don Eduardo! Ang sigaw ng isang panauhin na bumasag sa katahimikan ng pagkabigla. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Don Eduardo sa malamig na sahig ng ballroom ay tila isang malakas na hudyat na nagpatigil sa ikot ng mundo para kay Isabella. Ang kaninang gulo ng mga bulungan at nakatutulig na kislap ng mga kamera ay biglang napalitan ng isang mabigat at nakapaninindig balahibong katahimikan. Sa isang sandali, ang itim na gown ni Isa ay hindi na simbolo ng kanyang paghihiganti, kundi isang anino na mabilis na kumilos patungo sa matandang nakahandusay. Papa! Ang sigaw ni Isa. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging isang doktor, matalas, mabilis, at puno ng otoridad. Lumuhod siya sa tabi ni Don Eduardo. Binalewala ang mga mamahaling tela ng kanyang suot na gown na ngayon ay sumasayad na sa sahig. Hinawakan niya ang leeg ng matanda upang hanapin ang pulso, habang ang kanyang kabilang kamay ay mabilis na sinusuri ang paghinga nito. Ang mukha ni Don Eduardo ay kulay abo na, ang kanyang mga labi ay bahagyang nangungitim, at ang kanyang mga mata ay dilat ngunit tila nakatingin na sa kawalan. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon na! Ang utos ni Isa sa mga nakatulalang tauhan ng hotel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Gabriel, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkalito at takot. Papa, anong nangyari kay Papa? Ang nauutal niyang tanong, ngunit hindi siya makakilos, tila isang rebultong nawalan ng silbi sa gitna ng bagyo. Huwag kang tumayo lang dyan, Gabriel. Tulungan mo ako. Ang singhal ni Isa habang sinisimulan ang pagpump sa dibdib ng matanda. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa dibdib ni Don Eduardo ay tila isang pakikipag-agawan sa kamatayan. Massive heart attack ito. Kailangan nating madala siya sa ospital sa loob ng 10 minuto. Biglang sumulpot si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng poot habang nakatingin kay Isa. Ikaw!
Kasalanan mo ito, ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa hangin. Sinira mo ang gabi naming ito. Pinahiya mo kami. Pinatay mo ang asawa ko sa kahihiyan. Hindi lumingon si Isa. Ang kanyang buong konsentrasyon ay nasa tibok ng puso ni Don Eduardo. Kung gusto niyo pong magsisihan, gawin natin yan mamaya. Pero sa ngayon, tumabi kayo kung ayaw niyong tuluyang mamatay ang asawa niyo. Dumating ang mga paramedics at mabilis na isinakay si Don Eduardo sa stretcher. Ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ng hotel ay tila isang malungkot na awit na naghahatid sa kanila patungo sa Valderrama Medical Center, ang ospital na pag-aari ng pamilya, ngunit ngayon ay tila naging isang madilim na kuta ng kawalang katiyakan. Sa loob ng emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights ay nagpabalik kay Isa sa kanyang tunay na mundo. Ngunit ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang mga cardiologist na on-call ay tila nag-aalangan. Alam nilang ang pasyente ay ang may-ari ng ospital at ang takot na magkamali ay nakaparalisa sa kanilang mga kamay. Ano pang hinihintay nyo? Kailangan siyang isalang sa operasyon. Ngayon din, ang sigaw ni isa sa mga kasamahang doktor. Dr. Isabella, masyadong kritikal ang lagay ni Don Eduardo. Ang sagot ng isang senior surgeon, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga arteries niya ay baradong-barado. Masyadong mataas ang risk. Baka hindi niya kayanin sa ibabaw ng mesa. Humarap si Isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kung hindi natin siya ooperahan ngayon, siguradong mamamatay siya. Wala na tayong ibang opsyon. Sa labas ng ER, pilit na pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Isa. Huwag niyo siyang hahayaang hawakan ng asawa ko. Mamamatay tao siya. Gusto niyang tapusin ang asawa ko para makuha ang lahat. Lumingon si Isa sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bakal. Mama, makinig kayo sa akin. Ako lang ang tanging doktor sa ospital na ito na may kakayahang gawin ang operasyong ito nang may mataas na tsansa ng tagumpay. Kung hahayaan nyo ang galit nyo ang manaig, kayo ang mismong papatay sa asawa nyo. Nanahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ventilation system ng ospital. Napatingin si Doña Carmen kay Gabriel na nakasandal sa pader, umiiyak at tila nawalan na ng bait. Napagtanto ng matandang babae na sa oras na ito, ang babaeng itinuring niyang kaaway ay ang kaisa-isang pag-asa ng kanilang pamilya. Gawin mo, ang mahinang sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkatalo. Iligtas mo siya, Isabella. Pero kapag may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Hindi na sumagot si Isa. Mabilis siyang tumalikod at nagtungo sa scrub sink. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay, ang bawat patak ng tubig ay tila naglilinis sa kanyang isipan mula sa poot at paghihiganti. Sa sandaling ito, hindi siya ang asawang pinagtaksilan. Siya ay si Doktora Isabella Valderrama, ang manggagamot. Pumasok siya sa operating room. Ang tunog ng pagbukas ng sliding door ay tila isang pintuan patungo sa isang sagradong labanan. Sa ilalim ng malalakas na ilaw ng operasyon, nakahiga si Don Eduardo, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging doktor. Ihanda ang bypass machine, ang malamig at matatag na utos ni Isa. Magsisimula na tayo. Ngunit sa gitna ng paghahanda,
Biglang tumunog ang alarm mula sa cardiac monitor. Ang mahaba at nakatutulig na tunog nito ay tila isang babala na ang oras ay tuluyan ng nauubos. Ang linya sa screen ay naging patag, isang tuwid na guhit na nagsasabing huminto na ang tibok ng puso ni Don Eduardo. Ang mahaba at nakatutulig na tunog ng monitor ay tila isang huling hininga ng makina, isang tuwid na guhit ng liwanag na nagbabadya ng katapusan. Sa loob ng operating room, tila huminto rin ang paghinga ng mga nurse at katulong na doktor. Ngunit si Isabella ay hindi natinag. Sa gitna ng nakapaninimot na takot ng lahat, ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag, tila gawa sa bakal na binuo sa gitna ng apoy ng pagsubok. Defibrillator, charge to 200. Ang mabilis na utos ni Isa, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang inihahanda ang mga kagamitan, pansamantalang lumabas si Isa sa scrub area upang ibigay ang huling tagubilin sa kanyang assistant, ngunit doon ay bumungad sa kanya ang isang tagpong hindi niya malilimutan. Sa labas ng pinto, sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng ospital, nakita niya ang pagguho ng isang kaharian. Si Gabriel, ang lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan at tingin sa sarili ay hindi matitinag, ay nakaluhod ngayon sa sahig. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. Nang makita niya si Isa, gumapang siya patungo sa kanyang asawa at mahigpit na humawak sa laylayan ng duguang gown ni Isa. Isa, parang awa mo na, iligtas mo si Papa. Ang gumaralgal na boses ni Gabriel, ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ni Isa. Patawarin mo ako sa lahat. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang hayaang mamatay si Papa. Siya na lang ang meron ako. Tinitigan ni Isa ang lalaking nasa kanyang paanan. Ang Gabriel na nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang direktor ng ospital. Siya ay naging isang basahan, isang duwag na ngayon lang natutong lumingon sa Diyos dahil sa takot. Sa isang sulok, nakita ni Isa si Clara na papalapit, pilit na itinatago ang sariling takot sa likod ng makapal na makeup. Gabriel, tumayo ka riyan. Huwag kang magmakaawa sa babaeng yan. Ang sigaw ni Clara, pilit na hinahatak ang braso ni Gabriel. May iba namang doktor, hindi ba? Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkilos, marahas na itinulak ni Gabriel si Clara palayo. Umalis ka rito, Clara. Layuan mo ako. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Dahil sa iyo, naghihingalo ang ama ko. Ang pasigaw na bulyaw ni Gabriel, ang kanyang poot ay ibinuhos sa babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak. Malamig na pinanood ni Isa ang eksenang iyon. Walang anumang emosyon na gumuhit sa kanyang mukha. Walang saya sa nakikitang paghihiganti, walang awa sa nakikitang pagdurusa. Para sa kanya, ang mga taong nasa harap niya ay mga estranghero na lamang na bahagi ng isang madilim na kahapon. Ililigtas ko ang ama mo dahil iyon ang tungkulin ko bilang doktor, Gabriel. Ang mahinahong sagot ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng profesionalismo. Pasyente ko siya at mahal ko siya bilang isang ama. Ngunit huwag mong isipin na ang pagliligtas ko sa kanya ay isang pagkakataon para sa ating dalawa. Pagkatapos ng operasyong ito, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit anong pagluhod ang gawin mo, patay na ang Isabella na minahal mo. Binitiwan ni Isa ang pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang damit nang may pandidiri. Tumalikod siya
at muling pumasok sa scrub room. Doon, sa tapat ng lababo, sinimulan niyang hugasan ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang kanta ng paglilinis. Dahan-dahang inanod ang bawat bakas ng dumi ng galit at pait mula sa kanyang isipan. Ipinikit ni Isa ang kanyang mga mata habang dinarama ang lamig ng tubig. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga daliri. Alam niyang ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang palapit sa kamatayan ni Don Eduardo. Nang isuot niya ang kanyang sterile gloves, naramdaman ni Isa ang muling pagbabalik ng kanyang focus. Pumasok siya sa operating room ng may panibagong lakas. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng himala. I charge muli ang defibrillator, 300, ang utos ni Isa. Idinikit niya ang mga paddle sa dibdib ni Don Eduardo. Ang buong katawan ng matanda ay bahagyang umangat dahil sa kuryenteng dumaloy dito, ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling patag. Muling sinubukan ni Isa. Again, clear. Ang katahimikan sa loob ng OR ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Isa at ang mahinang ugong ng mga makina. Sa ikatlong pagkakataon, sa gitna ng matinding tensyon, isang mahina ngunit malinaw na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tuwid na linya sa monitor ay bahagyang kumibot. Isang maliit na kurba ang gumuhit sa screen, kasunod ng isa pa at isa pa. Ang tibok ng puso ni Don Eduardo ay muling nagbalik, ngunit ito ay masyadong mahina. Isang mabuhay na apoy na anumang oras ay maaaring hipan ng hangin ng kamatayan. Nandyan na siya, ang bulong ng isang nurse, bakas ang ginhawa. Hindi pa tayo tapos, ang mabilis na bawi ni Isa. Magsisimula pa lang ang tunay na laban, buksan ang dibdib. Habang hinahawakan ni Isa ang scalpel upang simulan ang unang hiwa, isang hindi maipaliwanag na panginginig ang dumaan sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, naramdaman ni Isa ang bigat ng buhay na kanyang hawak. Hindi lang dahil ito ay isang pasyente, kundi dahil ito ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Sa labas, sa gitna ng kadiliman ng hallway, nanatiling nakaluhod si Gabriel, nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng OR na nagsasabing in operation. Hindi niya alam na sa loob ng silid na iyon, hindi lang ang buhay ng kanyang ama ang itinataya, kundi ang huling hibla ng koneksyon niya sa babaeng kailanman ay hindi na niya muling maaabot. Sa loob ng silid operasyon, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong natitira sa buhay ni Don Eduardo. Ang amoy ng antiseptiko at tuyong dugo ay humahalo sa malamig na hangin, ngunit hindi ito nararamdaman ni Isabella. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa maliit na espasyo sa pagitan ng kanyang mga kamay at ng tumitibok na puso ng matanda. Scalpel, ang mahinahong utos ni Isa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit sa loob ng kanyang surgical mask, ang kanyang paghinga ay mabigat. Habang maingat niyang hinihiwa ang mga tissue, biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Don Eduardo noong unang araw na pumasok siya sa mansyon bilang manugang. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga dahil sa kanyang payak na pinagmulan, ang matanda ang tanging lumapit at humawak sa kanyang balikat. Galingan mo, Isabella. Alam kong ikaw ang magiging pinakamagaling na doktor sa pamilyang ito. Ang malambing na tinig nito na tila naririnig niya sa gitna ng katahimikan ng OR.
Ang bawat tahi na ginagawa ni isa ay tila isang pasasalamat para sa 7 taon ng lihim na suporta ng matanda. Sa bawat minutong lumilipas, ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang namumuo, ngunit mabilis itong pinupunasan ng NARS. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Samantala, sa labas ng pinto, ang katahimikan ng ospital ay bumasag dahil sa isang matinding pag-aaway. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ng pamilya. Dahil sa iyo, kung hindi ka nagpakita sa party na iyon, hindi aatakehin ang asawa ko. Ang sigaw ni Doña Carmen kay Clara. Ang matandang babae ay hindi na makontrol ang kanyang galit. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot habang nakatingin sa babaeng naging katuwang ng kanyang anak sa kataksilan. Huwag niyo akong isisi, Doña Carmen. Ang matapang na sagot ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang anak niyo ang lumapit sa akin. Ang anak niyo ang nagsabing pagod na siya sa asawa niyang walang kwenta. Ngayong gumuho na ang lahat, ako ang gagawin niyong sacrificial lamb? Si Gabriel ay nakaupo sa sahig sa pagitan ng dalawang babae, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang bawat salita nila ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Ang lalaking dati ay naghahari sa ospital na ito ay tila naging isang batang paslit na nawawala sa gitna ng kaguluhan. Bumalik ang eksena sa loob ng OR. 12 oras na ang nakalilipas. Ang mga katulong na doktor ay nagsisimula na ring mapagod, ngunit si Isa ay hindi natitinag. Sa huling bahagi ng operasyon, dahan-dahan niyang tinanggal ang clamps sa mga ugat. Ang lahat ay nakatingin sa cardiac monitor. Sa loob ng ilang segundo na tila walang katapusan, ang tunog ng monitor ay nanatiling mabagal. Ngunit biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang bawat guhit sa screen ay naging malakas, matatag, at regular. Ang puso ni Don Eduardo ay muling tumitibok ng mag-isa, kasing lakas ng isang mandirigmang tumangging sumuko. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa buong team. Ang tensyon sa silid ay tila naglaho, napalitan ng isang tahimik na paghanga para sa babaeng namuno sa himalang ito. Dahan-dahang ibinaba ni Isa ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kasing tigas ng bakal, ay biglang nanginig sa labis na pagod. Lumakad siya patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Nang bumukas ang pinto ng operating room, ang liwanag mula sa hallway ay tila masyadong masilaw para sa kanyang mga mata. Agad siyang pinalibutan ni na Gabriel at Doña Carmen, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-asa. Hindi agad nagsalita si Isa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang duguang surgical mask. Doon, sa kanyang maputlang mukha, makikita ang malalalim na marka ng garter ng mask na bumaon sa kanyang balat. Mga sugat ng isang laban na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag sa gitna ng labis na kapaguran. Buhay siya, ang mahinang sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng dangal. Ligtas na si Don Eduardo. Bago pa makasagot si Gabriel, nilagpasan siya ni Isa. Ang amoy ng dugo at pagod na dala ni Isa ay tila isang paalala kay Gabriel kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat sa nagliliwanag na anyo ni Isa sa gitna ng madilim na pasilyo,
Alam nilang hindi lang buhay ni Don Eduardo ang nailigtas niya. Nailigtas din niya ang sarili niya mula sa putik ng pamilyang Valderrama. Nang hina ang mga tuhod ni Gabriel habang pinagmamasdan ang papalayo at pagod na likuran ni Isabela. Sa gitna ng malamig at halos bakanteng pasilyo, ang bawat hakbang ni isa ay tila isang dambuhalang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na nakatiis si Gabriel, mabilis siyang humabol at pilit na hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Isa, mag-usap tayo, please. Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Narinig mo ba? Buhay si Papa. Dahil sa iyo, may pagkakataon pa ang pamilyang ito. Maaari nating ayusin ang lahat. Patawarin mo lang ako, magbabago ako, pangako. Ngunit bago pa matapos ni Gabriel ang kanyang sasabihin, marahas na binawi ni isa ang kanyang kamay ng may matinding pandidiri. Tila ba ang balat ni Gabriel ay isang nagbabagang apoy na pumapaso sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang asawa ng may mga matang wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim at nakatitig na kawalan ng pakialam. Huwag mo akong hahawakan, Gabriel. Ang mahinahong boses ni Isa, ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng surgical blade. Buhay na ang ama mo, at iyon ang huling regalong maibibigay ko sa pamilyang ito bilang pasasalamat sa kabutihan ni Don Eduardo. Ngunit huwag mong ipagkamali ang aking yaman ng loob bilang pagkakataon para sa atin. Ang kasal natin ay matagal nang nabulok sa mga kasinungalingan mo. Ang Isabela na nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na ang babaeng handang magbulag-bulagan para sa pag-ibig. Dahan-dahang kinuha ni Isa ang kanyang hospital ID mula sa kanyang leeg. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling litrato na suot ang uniforme ng ospital, isang simbolo ng kanyang dangal na pilit dinungisan ni Gabriel. Kasama nito, inilabas niya ang isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang duguang surgical gown. Ito ang aking resignation letter, ang sabi ni Isa habang inilalagay ang ID at sobre sa mga kamay ni Gabriel. Simula sa sandaling ito, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa Valderrama Medical Center at sa inyong pamilya. Hindi na ako ang inyong katuwang at lalong hindi na ako ang iyong asawa. Isabella, anong kahibangan ito? Ang sigaw ni Doña Carmen na kanina pa nakikinig sa isang sulok. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba para sa reputasyon ng pamilya. Hindi ka maaring umalis ng ganoon na lamang, maraming media sa labas. Ang ospital ay nangangailangan sa iyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lumingon si Isa sa kanyang biyenan nang walang anumang emosyon. Ang sasabihin ng mga tao ay hindi ko na problema, Doña Carmen. Mas mabuting asikasuhin niyo ang inyong sariling mga dumi dahil ang katotohanan ay hindi na mananatiling nakatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling alahas. Hindi na hinintay ni Isa ang anumang sagot. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang kanta ng paglaya. Nilagpasan niya ang mga nurse na nakatingin ng may paghanga at lungkot. Nilagpasan niya ang mga pasilyo kung saan niya ibinuhos ang kanyang puso sa loob ng 7 taon. Nang marating niya ang main exit ng ospital, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilay sa abot-tanaw. Ang kulay kahel at gintong liwanag ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap ng kalayaan. Nalanghap ni Isa ang sariwang hangin ng umaga
Ang hanging hindi na amoy antiseptiko, hindi na amoy kasinungalingan. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang banal na sandali. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, nagpakawala si Isa ng isang malalim na buntong hininga. Isang mapayapa at tunay na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay buo muli. Habang pinapaandar ni Isa ang makina palayo sa anino ng Valderrama Medical Center, naiwan si Gabriel sa gitna ng lobby, hawak-hawak ang resignation letter at ang ID ni Isa. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho habang ang babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya ng tunay ay tuluyan ng naglaho sa kanyang paningin. Ngunit ang paghihirap ni Gabriel ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang telepono sa bulsa ay biglang naglabas ng isang sunod-sunod na tunog ng notification. Sa bawat pagliwanag ng screen, ang balita ng kanyang pagkawasak ay lalong tumitindi. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay pansamantalang na-freeze dahil sa isinagawang mabilisang investigasyon ng hospital board matapos ang iskandalosong gabi sa gala. Sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman ni Gabriel ang matinding panlalamig. Ang kapangyarihan at yaman na pilit niyang iningatan ay tila buhangin na unti-unting lumulusot sa kanyang mga daliri habang ang anino ng hustisya ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang hinaharap. 6 na buwan ang lumipas. Ang panahon ay dahan-dahang humilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan, tila isang mahinahong agos ng ilog na naglilinis sa mga batong natitira sa pampang. Para kay Isabella, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib at takot sa sasabihin ng ibang tao. Sa halip, ito ay nagsisimula sa amoy ng sariwang kape at ang malambing na huni ng mga ibon sa labas ng kanyang maliit na klinika sa isang payak na bayan. Ang kanyang bagong klinika ay hindi kasinggara ng Valderrama Medical Center. Wala itong mga makintab na sahig o mga mamahaling kagamitan, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng init at pag-asa. Dito, ang mga pasyente ni Isa ay hindi mga milyonaryo. Sila ay mga magsasaka, mga tindera, at mga batang ang tanging kayamanan ay ang kanilang mga ngiti. Isang matandang babae ang pumasok sa klinika, may bitbit na basket ng mga sariwang gulay at ilang pirasong itlog. Doktora Isa, pasensya na po at ito lang ang maibabayad ko sa inyo. Napakalaki po ng tulong niyo sa apo ko, ang malambing na sabi ng matanda habang inilalapag ang basket sa mesa. Ngumiti si Isa, isang tunay at malalim na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nanay Susing, hindi niyo naman kailangang mag-abala. Ang mahalaga po ay magaling na ang inyong apo. Pero salamat po rito. Paborito ko ang mga ito. Ang sagot ni Isa habang hinahawakan ng kulubot na kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isa ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Valderrama, ang kayamanan ng pagiging sapat at pagiging kailangan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang anino ng karangyaan ay tuluyan ng naglaho sa buhay ni Gabriel. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng kanilang mansyon na tila naging isang malaking kabaong. Ang mga gamit ay unti-unti nang nababalot ng alikabok at ang katahimikan ay tila isang sumpa. Suspendido si Gabriel sa pagiging doktor dahil sa isinasagawang investigasyon sa korupsyon at ang kanyang pangalan ay naging paksa ng bawat usap-usapan sa lipunan.
Gabriel, wala na ba tayong pambili ng pagkain? Puro delata na lang ba ang kakainin ko? Ang pasigaw na boses ni Clara na nanggagaling sa kusina. Wala na ang malambing at pabiktimang boses ng babae. Ngayong wala ng pera at kapangyarihan si Gabriel, ang tunay na kulay ni Clara ay lumabas. Isang bungangera, mainit ang ulo, at walang pakialam sa nararamdaman ng lalaki. Magtiis ka muna, Clara. Ginagawa ko ang lahat para maayos ang mga accounts ko. Ang mahinang sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Magtiis? Sabi mo sa akin magiging reyna ako. Sabi mo, mas mayaman ka pa sa asawa mo. Pero tingnan mo tayo ngayon, para tayong mga pulubi sa sarili nating bahay. Ang singhal ni Clara bago malakas na isara ang pinto ng silid. Ang tunog ng pag-atungal nito ay umaling-aungaw sa buong bahay. Napatingin si Gabriel sa isang magazine na nakapatong sa mesa. Sa cover nito, nakita niya ang mukha ni Isabella. Nakasuot ito ng simpleng puting blusa, walang masyadong makeup, ngunit ang ganda nito ay nagniningning ng higit pa sa anumang diamanteng ibinigay niya rito noon. Ang headline ay nagsasabing, Dr. Isabella Valderrama, ang bagong mukha ng philanthropic medicine. Hinimas ni Gabriel ang mukha ni Isa sa magazine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya ni Isa na may nakahandang pagkain, ang bawat sakripisyo nito para sa kanya na itinuring niyang boring at walang kwenta. Ngayong wala na si Isa, napagtanto ni Gabriel na itinapon niya ang kaisa-isang hiyas sa kanyang buhay para lamang sa isang pekeng ginto. Isang matinding pait ang lumunod kay Gabriel. Ang bawat tagumpay ni Isa ay tila isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala kung gaano siya naging bulag at hangal. Habang si Isa ay malayang lumilipad patungo sa kanyang bagong simula, si Gabriel ay nakakulong sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ngunit ang gabi ni Gabriel ay mas magiging madilim pa. Sa kanyang pagpasok sa kanilang kwarto upang humingi ng kapayapaan kay Clara, nakita niya ang mga maleta na nakabukas sa ibabaw ng kama. Anong ibig sabihin nito, Clara? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Lumingon si Clara, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Aalis na ako, Gabriel. Hindi ko kayang mabuhay sa kahirapan. May nahanap na akong taong kayang ibigay sa akin ang buhay na hindi mo na kayang ibigay. Ang bawat salita ni Clara ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa pagkatao ni Gabriel. Ang silid na dati ay saksi sa kanilang mga lihim na sumpaan ay naging entablado ng isang malupit na katotohanan. Habang hinihila ni Clara ang kanyang huling maleta, tinitigan niya si Gabriel ng may halong panunuya at pandidiri, isang tingin na malayo sa mapanlinlang na pag-ibig na ipinakita niya noon. Anong akala mo, Gabriel? Na mananatili ako sa tabi mo habang kinakain natin ang alikabok ng kahihiyan? Ang mapait na tawa ni Clara ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako ang asawa mong si Isabella na handang magtiis sa lahat. Sumama ako sa iyo dahil sa kapangyarihan at pera, pero ngayong isa ka na lang talunan, wala ka ng silbi sa akin. Hindi nakakilos si Gabriel. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto habang pinapanood ang paglisan ng babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa lahat. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas at ang paglayo ng makina, doon lamang siya bumagsak sa kanyang mga tuhod.
Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nang uuyam sa kanya, ipinapaalala ang bawat maling desisyong kanyang ginawa. Ngunit ang parusa ni Gabriel ay hindi pa natatapos doon. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa silid ni Doña Carmen, isang mas madilim na trahedya ang nagaganap. Ang reyna ng mga Valderrama, ang babaeng laging nakataas ang noo, ay nakahiga ngayon sa kama. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila nanigas at hindi na maigalaw. Ang matinding kahihiyang idinulot ng investigasyon sa ospital at ang pagtalikod ng kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad ay nagdulot ng isang banayad na stroke sa matanda. Mama, kasalanan ko ito. Ang nauutal na bulong ni Gabriel habang hawak ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ngunit hindi siya masagot ni Doña Carmen. Tanging ang mga luhang puno ng pait ang gumugulong mula sa mga mata nito, nakatitig sa kisame na tila naghahanap ng kasagutan sa kanilang mabilis na pagbulusok. Pumasok sa silid si Don Eduardo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay malungkot ngunit puno ng kapayapaan na hindi kayang abutin ng kanyang mag-ina. Tumingin ang matanda kay Gabriel, isang tinging puno ng panghihinayang. Tinapon mo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang ito, Gabriel. Ang mahinang sabi ni Don Eduardo, ang bawat salita ay tila isang hatol ng hukom. Si Isabella ang nagsilbing liwanag at dangal natin, ngunit mas pinili mong yakapin ang dilim. Ngayong wala na siya. Tanging ang anino ng sarili mong mga kasalanan ang magiging kasama mo. Naiwan si Gabriel na mag-isa sa malawak na library ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman, binuksan niya ang luma nilang wedding video. Doon sa screen, nakita niya ang isang masayang Isabella, nakasuot ng puting belo, nakatingin sa kanya ng may buong pagtitiwala at pagmamahal. Ang bawat ngiti ni Isa sa video ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Gabriel. Napagtanto niya na ang paraisong binuo nila noon ay winasak niya ng sarili niyang mga kamay. Ang panginginig ng mga kamay ni Gabriel habang hinahaplos ang malamig na screen ng TV ay sapat na upang ipakita ang kanyang pagkabaliw sa pagsisisi. Ang bawat tawa ni Isa sa video ay tila isang multo na bumabalot sa kanya, ipinapaalala ang lahat ng bagay na kailanman ay hindi na niya muling maaabot. Sa labas, ang langit ay dahan-dahang nagdilim. Ang simula ng isang malakas na bagyo ay nagbabadya. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng mansyon na tila mga galit na kamay na gustong maningil. Ngunit sa gitna ng panganib, tila nawalan na ng katuwiran si Gabriel. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng bahay. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng hagupit ng ulan, ang tanging nasa isip ni Gabriel ay ang mukha ni Isabella. Ang matinding ulan sa salamin ng sasakyan ay tila ang mga luhang dapat ay itinangis niya noong una pa lang. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang puso ay may kaisang-isang direksyon. Ang klinikang kinaroroonan ng babaeng tanging makakapagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa impyernong ito. Ang langit sa labas ng maliit na klinika ay tila nagluluksa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga latigong humahampas sa bubungan na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo sa gitna ng kadiliman. Sa loob, dahan-dahang inaayos ni Isabella ang kanyang mga huling gamit bago umuwi. Ang liwanag ng lampara sa kanyang mesa ay nagbibigay ng isang mainit na anyo sa silid, isang maliit na sanktuaryo ng kapayapaan na binuo niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Nang buksan ni Isa ang pinto upang lumabas, napatigil ang kanyang mundo. Doon,
Sa gitna ng hagupit ng bagyo, nakatayo ang isang lalaking basang-basa. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang mga damit ay puno ng putik. Si Gabriel, ang dating makapangyarihang direktor na laging nakasuot ng plansadong tuxedo, ay mukhang isang pulubing nawawala sa gitna ng kawalan. Sa isang iglap, bumagsak si Gabriel sa kanyang mga tuhod sa harap ni Isa. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa basang semento ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang natitirang dangal. Isa, patawarin mo ako. Ang gumaralgal na boses ni Gabriel, ang kanyang mga salita ay halos malunod sa ingay ng ulan. Wala na akong natira. Nilayasan ako ni Clara. Na-stroke si Mama at ang ospital, kinuha na ng board. Mag-isa na lang ako, Isa. Ikaw lang ang kailangan ko. Tinitigan ni Isa ang lalaking nasa kanyang paanan. Sa bawat patak ng ulan na gumugulong sa mukha ni Gabriel, nakikita ni Isa ang mga luhang itinapon niya noon para rito. Ngunit sa halip na galit o poot, isang malalim at nakatitig na kawalang pakialam ang bumalot sa puso ni Isa. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang buhay ay naging kasing liit na lamang ng isang butil ng buhangin. Tumayo ka riyan, Gabriel. Masyado ng huli para sa mga eksenang ganito, ang mahinahong sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing lamig ng hanging dala ng bagyo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ang pagsusumamo ni Gabriel habang pilit na inaabot ang kamay ni Isa. Kahit gawin mo akong katulong sa klinikang ito, kahit anong parusa, tatanggapin ko. Hayaan mo lang akong bumalik sa buhay mo. Dahan-dahang binuksan ni Isa ang kanyang payong. Ang tunog ng pagbuka ng tela ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Hindi mo ako kailangan, Gabriel. Kailangan mo lang ang inaakala mong kaya kong ibigay sa iyo. Ang iyong komportableng buhay, ang iyong pangalan, at ang taong handang sumalo sa lahat ng dumi mo. Ngunit ang Isabella na iyon ay matagal mo nang pinatay sa gabi ng anibersaryo natin. Yumuko si Isa upang tignan ng malapitan ng asawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakaluhod sa putikan dahil wala na itong mapuntahan. Ang pag-ibig ay nakatayo ng matuwid kahit sa gitna ng hirap. Pinatawad na kita, Gabriel. Pinatawad na kita dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat na galing sa iyo. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Sa gitna ng ulan, dahan-dahang binitiwan ni Isa ang hawak niyang payong sa tabi ni Gabriel. Ang payong ay nanatiling nakatayo ng bahagya, tila isang huling proteksyon para sa lalaking kailanman ay hindi na niya muling silungan sa kanyang sariling buhay. Ang kilos na ito ay hindi galing sa pag-ibig, kundi mula sa isang yaman ng loob ng isang manggagamot na marunong pa ring maawa sa isang kapwa-taong naliligaw. Silungan mo ang sarili mo, Gabriel, at pagkatapos, matuto kang lumakad ng mag-isa, ang huling hirit ni Isa. Sumakay si Isa sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang huling paalam. Habang pinapanood niya mula sa side mirror ang anino ni Gabriel na nananatiling nakaluhod sa ilalim ng payong sa gitna ng dilim at ulan, naramdaman ni Isa ang isang uri ng kalayaang hindi kayang ipaliwanag. Hindi na siya lilingon. Wala na siyang kailangang iligtas, kundi ang sarili niyang kinabukasan. Ang bawat segundong paglayo ng kanyang sasakyan ay tila isang pagbura sa bawat bakas ng sakit. Naiwan si Gabriel na mag-isa, nakatingin sa putikan, habang ang tanging kasama ay ang tunog ng ulan
na tila naniningil sa bawat kasinungalingang kanyang itinanim. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating sa isang payapang dalampasigan. Ang malawak na ballroom ng isang tanyag na hotel sa lungsod ay pununo ng ingay ng mga medical na profesional. Ang kislap ng mga dambuhalang kristal na chandelier sa kisame ay nagbibigay ng ningning sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan at mga formal na kasuotan, isang pangalan lamang ang tanging naririnig sa bawat bulungan at usapan, Doktora. Isabella Valderrama. Si Isa ay nakatayo sa likod ng entablado. Pinagmamasdan ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang panginginig, wala na ang lamig na dulot ng takot. Ang kanyang suot na simpleng asul na bestido ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng kapayapaan na mas maningning pa sa anumang hiyas. Siya ang inimbitahang guest speaker para sa taunang medical convention, ang pinarangalan dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo sa mga liblib na komunidad. Bago ang kanyang talumpati, lumabas muna si Isa sa gilid ng hall upang damhin ang sariwang hangin. Doon, sa isang madilim na bahagi ng pasilyo kung saan ang mga staff ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki ang nakasuot ng simpleng uniforme ng isang clinic assistant. May bitbit na mabibigat na kahon ng mga medical journals. Ang kanyang likod ay bahagyang kubana. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at walang bakas ng dating kayabangan. Si Gabriel, ang dating direktor na kinatatakutan ng lahat, ay isa na lamang ordinaryong tauhan na tumutulong sa pag-aayos ng kaganapan. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti at ang kanyang mukha ay tila isang mapait na mapa ng mga pagsubok at pagsisisi. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng tahimik na pasilyo. Tumigil si Gabriel sa kanyang ginagawa. Ang mga kahon sa kanyang kamay ay tila naging mas mabigat sa sandaling makita niya ang babaeng dati ay pag-aari niya. Ngunit ngayon ay isa ng malayang bituin. Sa loob ng ilang segundo na tila tumagal ng isang dekada, natiling tahimik ang paligid. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang bitbit at sa harap ni Isa, siya ay taimtim na yumuko. Isang malalim na paggalang na hindi kailanman niya naibigay noong sila ay mag-asawa pa. Ang pagyukong iyon ay hindi humihingi ng pagbabalik. Ito ay isang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, isang pagsuko sa tadhana, at isang tahimik na pagbati para sa tagumpay ng babaeng sinubukan niyang sirain. Tumango lamang si Isabella, isang mahinahong tugon na puno ng dignidad. Wala nang galit sa kanyang mga mata, wala na ring pait. Ang pagtango niya ay ang huling hatol na ang lahat ng utang ng kahapon ay bayad na. Ang anino ni Gabriel ay nanatili sa dilim ng pasilyo habang si Isa ay naglakad patungo sa liwanag ng entablado. Nang tumayo si Isa sa harap ng mikropono, ang palakpakan ng libu-libong doktor ay tila isang malakas na alon na yumayakap sa kanya. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng may kakaibang tamis at lalim. Ang tunay na sining ng paggamot ay hindi lamang nagsisimula sa mga gamot o sa talim ng ating mga scalpel. Ang panimula ni Isa, ang kanyang mga mata, ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid. Nagsisimula ito sa pagpapagaling ng sarili nating mga sugat, dahil paano natin maililigtas ang puso ng iba kung ang sarili nating kaluluwa ay nakakulong pa rin sa galit at pait. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa atin. Ito ay para sa ating sarili,
upang muli tayong maging buo. Habang nagsasalita siya, nakita ni Isa sa pinakadulo ng ballroom ang anino ni Gabriel na nakatayo malapit sa pinto. Nakikinig sa bawat salita niya habang tumutulo ang mga luha nito. Mga luhang hindi na para sa sarili, kundi para sa paghanga sa babaeng kailanman ay hindi na niya muling maaabot. Pagkatapos ng convention, habang naglalakad si Isa palabas ng hotel, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Isa itong dating pasyente mula sa kanyang maliit na klinika na naglakbay pa mula sa malayo upang pasalamatan siya. May dala itong isang simpleng bulaklak ng rosas, sariwa at may amoy ng umaga. Salamat po muli, Doktora Isa. Dahil sa inyo, nakakalakad na po ako ng maayos. Ang masayang sabi ng lalaki habang iniabot ang bulaklak. Tinanggap ni Isa ang rosas. Ang bango nito ay humalo sa amoy ng sariwang kape sa paligid. Isang magaan at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila nawala ang 10 taon ng paghihirap sa kanyang mukha. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila isang simbolo ng kanyang bagong simula. Isang buhay na hindi na nakatali sa anino ng iba, kundi malayang namumukadkad sa ilalim ng sarili niyang liwanag. Sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, nakaupo si Isabella habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-angat ng araw sa abot tanaw. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, isang marilag na bukang liwayway na tila nagbabadya ng isang pangakong hindi na mababali. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at ang katahimikan ng isang mundong hindi na kailangang magtago sa likod ng mga kasinungalingan. Wala na ang mabigat na kadena sa kanyang dibdib, wala na ang bawat tinik na dating bumabara sa kanyang paghinga. Nakarating sa kanya ang balita na ang mansyon ng mga Valderrama ay naibenta na upang bayaran ang mga naiwang utang at multa ng ospital. Si Doña Carmen ay nananatili na ngayon sa isang maliit at tahimik na pasilidad para sa rehabilitasyon, malayo sa kinang ng alta sosyedad na dati niyang kinalulunuran. Ang matandang babae na dati ay puno ng kayabangan ay natututo na ngayong mamuhay sa payak na paraan, habang si Don Eduardo ay dahan-dahang nagpapagaling sa ilalim ng pangangalaga ng mga tapat na nurse, malayo sa ingay ng corruption. At si Gabriel, ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo, ay nananatiling isang anino sa kanyang nakaraan. Nabalitaan ni Isa na patuloy itong nagtatrabaho ng tahimik bilang isang clinic assistant, tinatanggap ang bawat hirap bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Hindi na hiniling ni Isa na malaman ng higit pa. Sapat na sa kanya ang malaman na ang bawat isa ay nasa kani-kanilang landas na ng pagbabayad at pagkatuto. Napagtanto ni Isa na ang tunay na kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nakasakit sa atin. Ito ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Pinatawad niya ang lahat, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang dalang poot. Ang kanyang yaman ng loob at ang kanyang dangal bilang isang manggagamot ay nanatiling buo, higit na napatatag ng mga bagyong kanyang dinaanan. Habang hinahawakan ni Isa ang kanyang tasa ng kape, naramdaman niya ang init nito na dumadaloy sa kanyang mga palad. Isang mahalagang aral ang baon niya sa kanyang paglalakbay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nanghihingi ng pagpapababa ng sariling dignidad. Ang isang relasyon na binuo sa sakripisyo ng sariling halaga ay isang bahay na binuo sa ibabaw ng buhangin.
Kailangan mo munang iligtas at mahalin ang iyong sarili bago mo tunay na mailigtas ang puso ng iba. Dahan-dahang ipinikit ni Isa ang kanyang mga mata habang dinarama ang unang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, wala na siyang hinahanap, wala na siyang kinatatakutan. Ang tibok ng kanyang puso ay regular, matatag, at puno ng buhay. Ang Isabella na dating vovo ng sakit ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng malaya, buo, at handang yakapin ang bawat bukas na may ngiti. Sa gitna ng payapang umaga, naramdaman niya ang huling bakas ng paghilom. Siya ay Isabella Valderrama, isang manggagamot, isang mandirigma, at higit sa lahat, isang babaeng muling nahanap ang kanyang sariling liwanag.